Kumusta mga kasaliksik? Mahigit 2 taon at kalahati na ang lumipas mula nang sinimula ni Vladimir Putin ang digmaan sa Ukraine, ngunit tila hindi pa rin siya nalalapit sa tagumpay. Habang lumilipas ang bawat araw, humihina ang kanyang mga ambisyon, hindi lamang sa kanyang posisyon bilang pinuno, kundi pati na rin sa pundasyon ng bansang nais niyang muling ipanumbalik sa kaluwalhatian. Sa kasalukuyan, mukhang unti-unting binabasag ni Putin ang kanyang sariling bansa. Ang pagbagsak ng Russia ay tila nagbibilang na ng oras at mabilis itong nauubusan ng panahon. Bagamat ang Russia ay isa pa rin sa pinakamalalaking kapangyarihang politikal sa mundo, ang pamumuno ni Putin sa digmaan at sa pamahalaan ay naglatag ng daan para sa napipintong pagbagsak ng bansa na posibleng hindi na muling makabangon. Ang simula ng lahat ng ito ay ang kalagayan ng ekonomiya ng Russia. Sa panlabas na anyo, tila maayos pa ang ekonomiya ng Russia mula sa epekto ng digmaan. Noong Abril 2024, iniulat ng BBC ang datos mula sa International Monetary Fund, IMF, na nagsasabing maaring mas mabilis pang lumago ang ekonomiya ng Russia kumpara sa karamihan ng mga bansang Europeo. Ayon sa IMF, dahil nananatiling matatag ang pag-export ng langis at mataas ang paggastos ng gobyerno, inaasahang lalaki ang ekonomiya ng 3.2% sa pagtatapos ng taon. Para sa 2025, inaasahang tataas pa ito sa 1.8%, na mas mataas kaysa sa inaasahang 0.5% ng United Kingdom. Gayunpaman, hindi nito na ipapakita ang tunay na kwento ng krisis pang-ekonomiya sa Russia. Sa ilalim ng pamumuno ni Putin, naging lubos na umaasa ang ekonomiya ng Russia sa digmaan. Ayon kay Anders Åslund, isang ekonomistang Suweko, ang Russia ay nahaharap sa mga problemang teknolohikal, pinansyal at demografiko na hindi gaanong nauunawaan. Sa aspetong pinansyal, ang mga parusang ipinataw ng kanluran ay nagbawas ng 2% hanggang 3% sa kabuuang GDP ng bansa, na nagdudulot ng pagkastagnasyon ng ekonomiya at nagpahirap sa pagpopondo ng digmaan. Mula 2013, bumagsak ang GDP ng Russia mula $2.3 trillion patungong $1.9 trillion. Bukod dito, mayroong tagong inflasyon sa bansa na umaabot sa 9.1%, habang ang interes sa mga pautang ay tumaas sa 19%. Ang reserbang pambansa ng Russia na dating nasa $183 billion noong 2021 ay bumaba na lamang sa $55 billion. Tinatayang ginugugol ng Russia ang 10% ng kanilang GDP sa digmaan sa Ukraine sa 2024, dahilan kung bakit nauubos ang pondo ng bansa. Dahil dito, inaasahan ng ilang eksperto, kabilang ang dahil na magkakaroon ng pagbagsak ng ekonomiya sa Russia sa 2025, habang tumataas ang kawalan ng pag-asa at galit ng mga mamamayan, lalo pang bumibigat ang pasaning dulot ng digmaan. Ang mga gastusin para sa digmaan ay unti-unti nang nilulunod ang kakayahan ng gobyerno na tugunan ng pangangailangan ng publiko. Nakakaranas na ang mga mamamayan ng krisis sa pamumuhay na pinalalala ng mataas na interes at kakulangan sa pondo ng gobyerno. Hindi lang ekonomiya ang naapektuhan, maging ang infrastruktura ng bansa ay patuloy na bumabagsak. Isang halimbawa ay ang kalagayan ng mga taga-Siberia. Noong Pebrero 2024, iniulat ng NBC News ang kwento ni Elena Greskaya Silko, isang 51 taong gulang na residente ng Novosibirsk. Sa gitna ng matinding lamig na umabot sa -4 degrees Fahrenheit, hindi niya mapainit ang kanyang munting tahanan dahil sa sirang sistema ng pag-init at pumutok na mga tubo. Ang kanyang kwento ay sumasalamin sa kalagayan ng maraming ordinaryong Ruso na naghihirap dahil sa lumang infrastruktura. Ayon kay Igor Lipsitz, isang ekonomista, karamihan ng mga pasilidad ng Russia ay itinayo pa noong panahon ng Soviet Union, partikular noong 1970s at 1980s. Sa kabila ng malinaw na pangangailangan para sa modernisasyon, wala halos nagaganap na mga pag-aayos dahil ang pondo ng gobyerno ay inuubos sa digmaan. Sa kabila ng mga pangako ni Putin, nananatili ang mga suliraning ito na lalo pang nagpapalapit sa pagbagsak ng bansa. Ang kasalukuyang sitwasyon sa Russia ay isang masalimuot na salaysay ng isang bansa na winasak ng sariling ambisyon ng lider nito. Sa bawat araw na dumadaan, tila mas lumilinaw na ang Russia ay hindi lamang napapahiya sa pandaigdigang entablado,
kundi unti-unti ring nabubuwag mula sa loob. Sa isang talumpati, sinabi ni Anatoly Tereshev na personal na tututukan ni Vladimir Putin ang lumalalang problema ng infrastruktura ng Russia. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, tila walang nangyayari. Ayon sa Jamestown Foundation, nakaranas ang Russia ng 577 malaking insidente na nakaapekto sa kritikal na infrastruktura sa 59 na rehiyon nito noong taglamig ng 2023 hanggang 2024. Hindi lamang mga liblib na lugar tulad ng Siberia ang naapektuhan, maging ang Moscow, ang pinakamayamang lungsod ng Russia, ay nakaranas ng 31 insidente na nagpapatunay na ang kanilang infrastruktura ay halos bumigay na. Kapag isinama ang kabuuang datos taon-taon, mahigit 7,000 insidente ang nagdudulot ng problema sa sistema ng pag-init ng Russia bawat taon. Ayon sa Jamestown Foundation, halos lahat ng mga problemang ito ay dulot ng pagkasira ng infrastruktura. Pinakamalala, nagdulot ito ng galit mula sa mga mamamayan sa Urals at Siberia na lalong nagpapahirap sa administrasyon ni Putin. Bukod sa infrastruktura, ang sistema ng tren ng Russia ay nasa bingit ng pagbagsak matapos ang pagsalakay ng Ukraine sa Kursk Oblast. Inilaan ni Putin ang malaking bahagi ng tren ng Moscow upang magdala ng mga sundalo sa Kursk. Maraming tren ang naabandona at dahil sa mga parusa, nahihirapan ng Russia na makakuha ng mga pyesa para mapanatili ang kanilang luma at kalunos-lunos na sistema ng tren. Paulit-ulit na lamang ang nangyayari. Ang sobrang pagtanda ng mga kagamitan ay nagdudulot ng pagguho. Ang sitwasyon ay lumalala dahil halos lahat ng pondo ng Russia ay itinutok sa digmaan. Ayon sa Jamestown Foundation, hindi na bago ang kakulangan sa pamumuhunan ng Russia sa infrastruktura. Ngunit ito ngayon ay higit na napapansin dahil sa bilyon-bilyong ginagastos ni Putin para sa isang digmaang sumisira mismo sa kanyang bansa. Lumalawak ang kawalang kasiyahan ng mga mamamayan dahil sa kalagayan ng kanilang mga tahanan na hindi na nila kayang painitin sa matinding lamig. Ngunit hindi lang ang infrastruktura ang nagpapakita ng nalalapit na pagbagsak ng Russia. Isa pang palatandaan ay ang mismong mamamayan nito. Hindi lamang kawalang kasiyahan ang problema. Ang Russia ay nahaharap sa isang demograpikong krisis na nagpapabagal sa kakayahan nitong magpatuloy bilang isang bansa. Ayon sa dahil, mahigit 1 milyong profesional na Ruso ang umalis ng bansa noong unang mga buwan ng special military operation ni Putin upang maiwasan ang sapilitang pagsama sa militar. Dagdag pa rito, mahigit 720,000 sundalo ang namatay o nasugatan sa digmaan laban sa Ukraine. Sa kabuuan, humigit kumulang 1,700,000 mamamayan. Karamihan ay mga kalalakihan ang hindi na makakatulong sa lipunan. Ang problema ay mas tumitindi pa dahil sa kakulangan ng populasyon ng Russia. Noong 2023, 30% ng populasyon ng bansa ay binubuo ng mga hindi Ruso. Ayon sa Atlantic Council, mas mabilis lumaki ang bahaging ito ng populasyon kumpara sa mga etnikong Ruso, lalo na't mas maraming bata ang isinisilang sa mga rural na lugar kaysa sa mga lungsod. Sa gitna ng digmaan, bumaba ang birth rate ng Russia sa pinakamababang antas sa loob ng 25 taon noong unang kalahati ng 2024. Ayon kay Dmitry Peskov, ang tagapagsalita ng Kremlin, ang birth rate na 1.4 na anak bawat babae ay catastrophe para sa hinaharap ng bansa. Nagdulot ng takot ang digmaan sa mga prospective parents dahil sa panganib ng sapilitang mobilisasyon at ang kawalang katiyakan sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Bukod pa rito, pinutol ng gobyerno ng Russia noong Oktubre 2024 ang kota para sa residence permits ng mga dayuhan sa 5,500 mula sa 10,600 noong 2023. Habang sinusubukan ni Putin na ayusin ang demograpikong problema ng Russia, ang hakbang na ito ay nagpalala lamang ng kakulangan sa lakas paggawa ng bansa. Ang kawalan ng balanse ng populasyon, pagbagsak ng infrastruktura, at sobrang paggastos sa digmaan ay patuloy na nagpapahina sa Russia. Ang digmaang sinimulan ni Putin ay hindi lamang pumatay ng libo-libong tao, kundi nagbigay din ng hindi matatawarang pinsala sa ekonomiya, lipunan, at kinabukasan ng bansa. Habang lumilipas ang panahon, mas malinaw na ang Russia ay nasa bingit ng pagbagsak.
Isang bansa na wasak mula sa loob dahil sa sariling ambisyon ng leader nito. Dahil sa sobrang tagal ng kampanya sa Ukraine, napilitan ng Russia na gamitin ang mga tangkeng Soviet era na mas matanda pa sa kanilang luma at nanghihina ng infrastruktura. Ang T-55 na isa ng karaniwang tanawin sa Ukraine ay may edad na higit 65 taon. Mas masahol pa, ayon sa The Economist, paubos na rin ang mga lumang kagamitang ito. Sa isang ulat noong 2023, ipinagyabang ni Sergei Shoigu, dating Defense Minister ng Russia, na mayroong 1,530 tangke ang naipadala sa digmaan, kung saan 85% ay mga Soviet-era tanks. Habang nauubos ang stockpile, mas nagiging desperado si Putin na panatilihing tumatakbo ang kanyang makinaryang pandigma, dahilan para mas higit pang pondohan ang paggawa ng mga tangke at armas. Isang hakbang na lalong nagpapalala sa mga isyong pang-infrastruktura at kalidad ng buhay sa Russia. Idagdag pa rito ang kakulangan sa kagamitan ng tao. Ang Russia, na halos inabandona ng kanluran dahil sa mga aksyon nito sa Ukraine, ay napilitang maghahanap ng alyansa. Nagkasundo si Putin at Kim Jong-un ng North Korea sa isang kasunduan sa depensa noong Hunyo 2024, kung saan tutulong ang bawat isa kung sakaling atakihin ang teritoryo ng isa. Noong Oktubre at Nobyembre, 11,000 hanggang 12,000 sundalong North Korean ang dumating sa Russia upang tumulong sa 50,000 tropa ng Russia sa kanilang kontra-opensiba sa Kursk. Bagamat mukhang pinalalakas ng alyansa na ito ang Russia, ang pag-asa sa isang bansang gaya ng North Korea na kilala sa matinding kahirapan at pagka-malnourish ng 42% ng populasyon nito ay nagpapakita ng lalong pagkadesperado ng Russia. Ayon kay Alexander Gabwev mula sa Carnegie Russia Eurasia Center, posibleng nagbibigay ang Russia ng mahalagang teknolohiya at lihim sa paggawa ng sandata upang makuha ang suporta ng North Korea. Kabilang dito ang mga kaalaman sa paggawa ng mga nuclear weapons na kailangan ni Kim Jong-un para suportahan ang kanyang mga banta laban sa kanluran. Samantala, iniiwasan ni Putin ang pagpapatupad ng ikalawang round ng mobilisasyon dahil alam niyang magdudulot ito ng mas matinding galit ng mamamayan sa gitna ng krisis sa ekonomiya at infrastruktura. Sa kabila nito, ang kakulangan sa tao ay tila magtutulak pa sa Russia na higit pang umasa sa North Korea habang ang digmaan ay pumapasok sa 2025. Mahigit 700,000 sundalo ang napatay o nasugatan sa digmaan at mas marami pa ang umalis ng bansa para iwasan ang sapilitang serbisyo sa militar. Ang alyansang ito ay may malalim na implikasyon para sa hinaharap ng Russia. Ang bansa ngayon ay tila nakatali na kay Kim Jong-un, na kilala sa kanyang agresibong retorika laban sa kanluran. Kung tutol ang Russia sa mga kahilingan ni Kim, maaari itong humantong sa alitan laban sa isang leader na mas malupit pa kaysa kay Putin. Bukod pa rito, ang alyansa ay naglalagay sa Russia sa isang delikadong posisyon kung saan ang bansa ay nagbibigay ng napakahalagang teknolohiyang militar kapalit ng tulong mula sa isang bansang kilala sa paglabag sa mga pandaigdigang kasunduan. Sa gitna ng lahat ng ito, patuloy na bumabagsak ang ekonomiya ng Russia at lumalala ang infrastruktura nito. Napupuno ng galit ang mga mamamayan dahil sa hindi maayos na pamumuhay. Habang bumabagsak ang populasyon at nawawalan ng kakayahang magpatuloy bilang isang bansa, ang digmaan na sinimulan ni Putin ay tila nagiging dahilan ng tuluyang pagbagsak ng Russia. Ang korupsyon sa Kremlin ay higit pang nagpapalala sa sitwasyon. Noong Hunyo 2024, tinanggal ni Putin si Sergei Shoigu bilang Defense Minister at ipinalit si Andrei Belousov na may layuning alisin ang mga isyu ng katiwalian na nagpapahina sa industriya ng depensa ng Russia. Ang pagtatanggal kay Shoigu ay sinundan ng mga serye ng pag-aresto habang pilit na nililinis ni Putin ang kanyang gobyerno mula sa katiwalian. Gayunpaman, nananatili ang ugat ng problema, ang sistema ng gobyerno ni Putin, na puno ng mga opisyal na mas pinapabura ng personal na interes kaysa sa tunay na kompetensya. Ang Russia ay umaasa ngayon sa mga tangkeng Soviet era hindi dahil nais nila, kundi dahil sa mga pagkukulang ng kanilang pamahalaan sa paggawa ng mga bagong armas. Sa huli, ang mga aksyon ni Putin ay nagdulot ng malalim na sugat sa Russia. Ang alyansa sa North Korea, ang korupsyon sa Kremlin,
At ang digmaan na unti-unting lumulunod sa ekonomiya ay nagpapakita ng isang bansa na nasa bingit ng pagbagsak. Ang Russia, na minsang itinuturing na isang malakas na pandaigdigang kapangyarihan, ay tila nagiging anino na lamang ng sarili nitong kaluwalhatian. Sa kasalukuyan, inilalaan ng Russia ang 10% ng GDP nito sa paggastos para sa depensa. Subalit, malaking bahagi ng pondong ito ang nauuwi sa bulsa ng mga opisyal na itinalaga ni Vladimir Putin upang patakbuhin ang kanyang pamahalaan. Sa kabila ng tumitinding inflasyon at napakataas na interes, ang korupsyon sa Kremlin ay nananatiling pangkaraniwan. Ayon sa ulat ng The Conversation noong Hulyo 2023, pinamumunuan ni Putin ang Russia sa pamamagitan ng takot at pabor, ginagawang krimen ang anumang oposisyon upang panatilihin ang kanyang kapangyarihan. Sa halip na umunlad matapos ang pagbagsak ng Soviet Union, tila bumalik ang Russia sa pamumuno ng isang autokratikong sistema kung saan si Putin mismo ang ugat ng mga suliraning bumabalot sa bansa. Sa halip na magtulak ng tunay na pagbabago, mas inuuna ni Putin ang seguridad ng kanyang rehimen kaysa sa pagpapabuti ng bansa. Ayon sa The Conversation, ang Russia ay mistulang nagiging isang nuclear-armed raw materials appendage ng China. Lalo pang lumalala ang sitwasyon matapos makipag-alyansa sa North Korea, isang bansa na kilala sa matinding kahirapan at isolation. Ayon kay Yuri Olenik, pinuno ng Research Division sa Analytical Center of Ukrainian Studies of Strategic Research, nagsimula na ang pagbagsak ng Russian Federation. Ang imahe ng Russia bilang isang totalitaryong estado na may kontrol sa lahat ay unti-unti nang nasisira. Hindi na nito ganap na makontrol ang mga kinatawan ng gobyerno, mga elite, at maging ang mga rehiyong saklaw nito. Isang halimbawa nito ang mga sagupaan sa pagitan ng Chechen at Dagestani Security Forces, mga teritoryong dapat ay nasa ilalim ng pamamahala ng Moscow. Bukod dito, ang dating malapit na kaalyado ng Russia na Tajikistan ay naglalayo ng bumuo ng sariling kapangyarihan kasunod ng drone attacks at natural disasters. Sa ganitong kalagayan, nawawalan na ng bisa ang sentro ng kapangyarihan ng Russian Empire. Ang pagkawala ng kontrol ng Moscow sa mga estado at kaalyado nito ay naglalapit sa isang mas mabilis na pagbagsak. Ayon sa Atlantic Council noong Pebrero 2024, may posibilidad na humarap ang Russia sa chaos, civil war at colonial freedom. Ang lahat ng ito ay resulta ng isang gumuhong ekonomiya, patuloy na pagkamatay ng libo-libong sundalo sa digmaan, at ang desperasyon ni Putin na palawakin ang kanyang imperyo. Ang sitwasyong ito ay tila isang ulit ng kasaysayan. Noong 1910s, bumagsak ang monarkiya ng Russia at isinilang ang ideolohiyang komunismo na nagbigay daan sa Soviet Union. 70 taon pagkatapos, bumagsak ang Soviet Union. At ngayon, 35 taon mula noong pagbagsak ng Soviet Union, inuulit ng Russia ang parehong mga pagkakamali. Isang napinsalang ekonomiya, lumalawak na isolation, at kawalan ng kakayahan ng mga leader nito na tugunan ng tunay na pangangailangan ng bansa. Lalo pang pinapalala ang sitwasyon ng kawalan ng populasyon, habang patuloy na nababawasan ang populasyon ng Russia dahil sa digmaan at pagbaba ng birth rate, tila nawawalan ito ng kakayahang suportahan ng sarili. Ang desperasyong ito ang nagtulak kay Putin na umasa sa North Korea, isang bansa na kilala sa matinding kahirapan, upang magbigay ng mga sundalo at iba pang tulong. Subalit, ang ganitong alyansa ay naglalagay ng Russia sa mas mapanganib na posisyon, lalo na't maaaring gumamit si Kim Jong-un ng teknolohiyang militar mula sa Russia upang magbanta laban sa kanluran. Sa ilalim ng pamumuno ni Putin, ang korupsyon ay nananatili sa puso ng Kremlin. Noong Hunyo 2024, tinanggal ni Putin si Sergei Shoigu bilang defense minister at pinalitan ito ni Andrei Belousov. Bagamat inilalarawan ng hakbang na ito bilang paraan upang mapabuti ang innovation, ang tunay na layunin nito ay alisin ang katiwaliang pinalaganap mismo ni Shoigu sa industriya ng depensa ng Russia. Sa kabila ng kanyang pagtanggal, nanatili si Shoigu sa gobyerno bilang Secretary of the Security Council na nagpapakita ng paulit-ulit na katiwalian sa loob ng Kremlin. Ang Russia ngayon ay nasa bingit ng pagguho. Ang ekonomiya nito ay wasak, ang infrastruktura ay sira-sira, at ang populasyon ay unti-unting nauubos.
habang patuloy na nawawala ang kontrol ng Kremlin sa mga estado. Sa ilalim ng imperyo nito, ang alyansa nito sa North Korea ay nagdadagdag pa ng komplikasyon. Panalo man o talo sa Ukraine, ang Russia ay malayo sa pagiging isang malusog na bansa. Nagtataglay ito ng lahat ng katangian ng isang bansang wasak na naghihintay lamang ng tuluyang pagbagsak.